tayo. Mag-reaction na lang tayo after ng Quadcom. Diba? Alright, so next topic tayo mga kababayan. Punta naman po natin itong si BP Sara. Nako mga kababayan, mukhang itong si BP Sara ay talagang hindi po nagbabasa at hindi niya po naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Pero inyo pinapalakpakan pa ng kanyang mga tagasunod o tangasunod, 'di ba? Parang nagaya po doon kay Harry Roque na sinasabi niya po, ang kasamaan, ang kadiliman ay kalaban ng kasamaan. Oh, ito namang si Sara Duterte mga kababayan, ay iba naman po. Tingnan niyo po ang kanyang sinasabi dito sa video na ito. Hindi na natin ipi-play ng todo-todo. Doon lang tayo sa punto na kung saan po itong si Sara Duterte ay lumutang mga kababayan. I will always be with you in your darkness. Be with you in your darkness. Na-gets nyo ba? Diba? O, ulitin ko, baka hindi nyo na-gets. I will always be with you in your darkness. Be with you in your darkness. Be with you in your darkness. I will always be with you in your darkness. Mga kababayan, be with you in your darkness. Diba? Lagi nyo akong kasama sa inyong kadiliman. Diba dapat? Yun ay I am always be with you in your dark times. Diba? Grabe mga kababayan. BP Violente Pusit Boss GP. Mga kababayan, grabe. ang sabi niya, I am always be with you in your darkness. Tapos sabi ng mga tangahanga niya, grabe ang palakpak nila. Mga kababayan, hindi ko malaman bakit si Sara nagbabasa na nga. Ano to? Ganyan ba yung BP? Nagbabasa ka na, dapat the first thing, first and foremost na gagawin mo, 'di ba? Pag binigay sa yung script, dapat tinitingnan mo, may mali ba rito? Or impronto, mga kababayan. Habang nagbabasa ka, dapat yung utak mo gumagana. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya eh. Sabi niya ganun, I am be with you in times of your darkness. Una niya kasi sinabi dito, hindi man niyo ako kasama sa mga kasayahan ninyo. But I'm always be with you in your darkness. Tama. Darkness kasi pusit siya. Pero tingnan nyo yung mga tao, ganun ang ganun. Tuwan-tuwa. Eto, magiging presidente nyo, mayroon ng kodiko. Meron na itong kinokopyahan. Tapos mali pa rin ang sinasabi. Baka mamaya pagkausap nito international community, hindi niya alam, binibenta na pala niya tayo. Dahil sa mali-mali niya. 'Di ba? Tama po, sila ay member ng darkness. Alam na natin 'yon, ay sino ang member ng kadiliman kaya? 'Di ba? Sabi ni Mama Hermes, sabi ni Ma'am Ninita Umali, may utak ba si Pusit? Nako. Mga kababayan, yan ang tanong natin, di ba Ma'am Charit Madarang? Hindi ko rin alam. Sabi ni Eva Narita, marami din professional sa mga members ng KOJC. I'm pretty sure na may nakapansin yan. Kaya lang, napansin nila, ano naman ang sagot nila? Di ba? Wala lang, dead ma lang. Ganun ba yon? Hindi, kasi sa atin, unang isipin natin, ang nagsasalita is
the Vice President. Also, mga kababayan, ilang taon po siya bilang mayor. Ilang taon din siya bilang vice mayor. Ilang taon din siya nung nag-abogada siya. 'Di ba? Ilang taon din siya nung nag-aral ng high school, ng elementary, baka nag-prep, nag-kinder pa to. 'Di ba? Mga kababayan, darkness. In your darkness. Dapat habang nagbabasa ka, kung darkness yung nakalagay doon, makikita mo talaga mali ito ah. Dapat in your dark times. Bakit binasa niya in your darkness? Lutang? O baka malabo pa sa salamin ko yung binabasa nitong si Sara Duterte. Diba? Tuloy, ang maalala sa kanya ngayon, hindi na si Shenimet, mga kababayan. Maalala na rin ng tao sa kanya ngayon yung in your darkness. Oh. She may not like Diba? my answer. Aha. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. Aha. But I am answering. Boom boom. She may not like. Boom boom She may boom. not like. Boom boom She may boom. not like. Boom She may boom not- boom. Parang ang sagot ng KOJC. Mga kababayan, nung sinabi niyang I am be with you in times of your darkness. Sabi siguro ng mga kingdom ng KOJC. Amen! Amen! Di ba, Chris Castillo? Amen! Ayop na yan. Grabe. Sabi ni Megs Alvarez, ayoko dyan pumasok sa darkness. Mga kababayan, Diyos ko. Hindi ko lubos maisip. Wala bang sariling utak si Sara? Kung mali yung binigay ng scriptwriter niya, kung bobo yung scriptwriter niya, siguro naman, she is capable para malaman na ito ay mali. 'Di ba? Habang nagbabasa ka, uy, mali ito ah. Dapat hindi darkness to. In time of 'di ba? Dapat I am be with you in your dark times. Wala eh. Wala eh. Sabi ni Ma'am Leticia, but I'm answering. Baka naman lanlan. Abogada, pero mala rekto rin ang gawa, 'di ba? Baka nanggaling lang din sa rekto yung kanyang certificate. O ang kanyang exam, gawang rekto din. O hindi, pero ang alam ko, sabi ng iba kasi na nakakilala o sa mga nagsasabi, napalakasan daw dahil sa fraternity. Mukhang takot sa tatay niya yung nagpapa-exam. 'Di ba? Oh. Sabi ni Manolito de Jesus, sirang plaka si Bayulenting Pugita Boss GP. At natabunan ng ink ng pusit ang utak. Sabi ni Luz Angeles, dumbbell nga talaga dayta nga babaeng tambalustay. Sabi ni Charit Madarang, di nila maiisip yan kasi nga mga kampun nila mga bulag sila. Palakpak lang sila ng palakpak, talaga naman Shenimet like. Di, alam mo, wala talagang lumalabas na nahawakang kaso ni Sara. Parang feeling ko talaga may kasunduan eh. Ang pwede lang maging trabaho ni Sara, mga kababayan, notaryo publiko. Di ba? Notaryo publiko lang ang pwede talaga. Hindi niya kayang makipagdigma sa kapwa niya abogado. Ako, kung ang makakaharap niya lang si Attorney Jerbil Luistro, wala na siya. Kay Attorney Migs Nograles, wala na siya. Kakainin ng buhay. Di ba? Sabi ni Smooth Just with Rusty, alam kasi ni Lutang, sa impyerno sila pupunta, sama-sama sila doon. Ang nakakapagtaka pa nga, mga kababayan, di ba sinabi ko nga po sa inyo na sinabi ni Sara, hindi raw alam ng kanyang mga magulang na siya daw ay rape victim. Now, there are, sabihin natin rumors, allegedly, maraming lumabas na mga tao na itong si Kibuloy ay nanggahasa, may human trafficking, diba, sextortion, o coercion, fraud, at kung ano-ano pa. Pero,
Kung ikaw ay totoo na rape victim, why? Mga kababayan, your sympathy is what is with that person. Diba? Sabi ni Relendez Pere, Attorney Delicadaog, Socorro Makahiya, hindi rin po papasa kasi kailangan basahin ang statement na ni notaryo. Hindi nga mga kababayan eh. Nakita nyo yung notaryo publiko na nagpirma daw po doon sa sworn statement ni Alice Gu? Diba? Sabi niya nung una, ito daw ay nanumpa sa kanyang harapan. Pero paano susumpa sa iyong harapan kung siya ay nandoon sa kotse? Tapos ikaw ay hindi ka naman bumaba ng iyong opisina. Oh. Tapos sabi niya nung una, nakita niya, nakausap niya, yung pala, mga ka-GP, puta, nakita lang daw niya kahawig. Kaya hindi niya na pinapirmahan at hindi niya na pinasumpa. Oh. Sa notaryo publiko naman kasi, marami dyan mga tinatawag tayong, ano ba tawag doon mga kababayan? Yung ready-made. Diba? Siyempre pag ready-made na yan, nakahanda na kaagad dyan, lalagay na lang yung pangalan, tapos yung kaso, yung number dyan, yung etc. mga mahalagang bagay dyan, tapos pirma na lang. Yung pangalan, tapos pirma. Diba? Meron naka-ready-made na kaagad. Kumbaga nung kami ay nasa chat support pa, may mga template na, 'di ba? Na naka-ready. So hindi na kailangan mag-isip. Kokopyahin na lang. Sabi ni Trigger Woman 888, Go Philippines, untouchable sa Davao. Mga yan, maniwala kang rape victim. Kaya nga po, yun nga rin ang sinasabi ko. Paano ka magiging rape victim kung napakadami mong alagad sa paligid mo? Takot pa sila kay Digong. Paano kanila makakante? Nambubugbog ka nga ng sheriff eh. 'Di ba? Tapos re-raping ka, not unless mga kababayan nung maliit pa siya, baka mamaya, sorry to say this, alam ko may magagalit. Baka naman mamaya si Digong yung alam nyo na. Baka lang nagtatanong ako. 'Di ba? Kasi sabi ni Digong nung si Sarah, sabi niya siya ay na-rape. Sabi ni Digong, huwag kayo maniwala dyan. Sabi niya gano'n. Ano yan? Palagawa ng kwento. Oh, template, tama po. Socorro Makahiya. Ready-made template, isa lang po yun. Sinabi ko naman kanina. Ang galing ni General Torre, naganap niya yung... Naganap niya yung tunnel ni Kilibog. Naganap. Baka nahanap. Hindi, marami po yung tunnel. Maraming mga pasukan, pasikot-sikot. So hindi rin basta-basta ha. Oh. Sabi ni Ma'am Charit, notaryo na, baka mali pa. Yan ang di natin alam. Baka siguro, di ba sabi niya may law firm siya, mga ka-GP? Baka dun sa law firm niya, asawa niya lang yung ano, o kaya yung mga partner nila. Pero kay Sarah, wala talaga. Dumble. Unadagarod. Okay, dito pa lang talagang tinitingnan na siya ni Migs, oh. Answer. Oh, sabi ni Migs, oh. She may not like. She may not like. She may not like. She may not like. Tingnan nyo yung itsura ni Migs Nograles. Di ba? Parehas silang Davao niyan eh. Oh, yung tatay niya ni Migs, muntik mapatay doon sa Congress dati. Pinasabugan ba naman ng granada yung dalawang bodyguard ang namatay eh. Tingnan sabi ni Migs siguro, tangin to, abogada to, paano naging abogada to? Diba? Anong nangyari dito? Kinain na ng lupa. Oh.